Kabanata 1161. Napatingin ang asawa ng editor-in-chief sa mga dokumentong hawak nito, nakasimangot, itinapon ang hindi nabuksan na folder sa upuan ng pasahero sa harap, at nagmaneho palayo. Kinabukasan, sa fashion magazine company, may pinakiusapan ng punong patnugot na subaybayan ng kanyang asawa upang malaman ang kinaroroonan nito. Wala siyang malalaman kung hindi niya ito ginawa, ngunit nalaman niyang bumibisita ang kanyang asawa sa Oman Hotel ng madalas sa mga araw na ito, at ang bawat pagbisita ay tatagal ng mga ilang oras. Naitanong na rin niya sa restaurant para matingnan ang kanilang surveillance footage, at sigurado, ang babae na lumikha ng isang kaguluhan sa restaurant ay kanyang asawa. Partikular niyang tinanong ang kanyang asawa tungkol doon kahapon, at talagang nagsinungaling sa kanya ang kanyang asawa. "Garfield, pasok ka na lang." Pumasok ang sekretary niya. "Sir, may kailangan po ba kayo?" Tumingin ang punong patnugot ng Time Time at matagal na pinagnilayan bago niya ibinigay ang utos. "Tulungan mo akong subaybayan ang mga lugar na pinupuntahan ni Liam sa mga nakaraang ilang araw. At tandaan mo, huwag mong hayaang malaman niya na sinusundan mo siya." Natigilan si Garfield ng isang sandali, ngunit siya ay hindi humingi ng anumang karagdagang at tumango. "Sige na." Ang editor-in-chief ay mas lalo pang naguluhan nang umalis si Garfield. Yung piece of advice na ibinigay sa akin ni Hector at ang mga bagay na sinabi sa akin ni Mr. Goldman, lahat sila ay malinaw na tumuturo sa katotohanan na may nangyayari sa pagitan ng aking asawa at ni Liam. Pwede ba yon? Natagpuan niya ang contact information ni Hector, nag-isip sandali, at nag-dial ng kanyang numero. Pinakiusapan niya si Hector na salubungin siya sa isang kalapit na kainan, at pumayag si Hector na samahan siya sa pagkain. Sa pagtulak ng pinto papasok sa pribadong silid, nakita ni Hector ang punong editor na nakaupo sa loob ng silid. Kaya, siya ay lumapit at nagtanong, "Sir, hinahanap mo ba ako?" "Maupo ka." Dahan-dahan na tanong ng punong patnugot matapos umupo ni Hector. "Hector, sinabi mo sa akin na maging mas aware ako kay Liam sa araw na nag-resign ka. May alam ka ba sa kanya na hindi ko alam?" Ibinaba ni Hector ang ulo na nahihiya. "Sir, ako." Lalong natiyak ng punong patnugot ang kanyang hinala. "Huwag kang mag-alala, ang usapan na ito ay sa pagitan lang nating dalawa." Ibinuka ni Hector ang kanyang mga labi. "Sir, piniframe ako ni Mr. Lowe sa pagnanakaw ng relo dahil aksidente kong nalaman ang tungkol sa kanyang lihim. Sinubukan niyang ibigay sa akin ang relo para manahimik ako, pero hindi ko ito kinuha." Nakasimangot ang punong patnugot. "So, piniframe ka niya kasi nag-aalala siya na ibubunyag mo ang kanyang lihim." Tumango lang si Hector. "Hindi ako nangangahas na magsalita dahil gusto ko talaga ang trabahong ito." "Pasensya na po, alam ko na yan. Kaya naman lagi akong may mataas na pag-asa sa iyo. Tungkol naman sa pagkakakulong mo, si Liam ba ang nagkalat nito?" Pinipilit kanyang mag-resign. Alam ni Hector ang ginagawa ni Liam, kaya natural lang kay Liam na hindi siya gustong makasama sa kumpanya. Kaya naman palagi na lang mainit si Liam kay Hector. "Hindi, ang pagbibitiw ay ideya ko." Hindi niya ako pinilit, sinserong sagot ni Hector at hindi sinamantala ang pagkakataon upang baluktutin ang pangyayari. Huminga ng malalim ang punong patnugot at hinintay ang sarili na kumalma. "So, ano ang meron ka sa kanya?" "Actually, hindi ko masasabi na may something ako sa kanya. Natuklasan ko lang na ginagamit ni Mr. Lowe ang mga babae para makakuha ng kita. Madalas siyang nakikipag-ugnayan sa mga asawa ng iba't ibang uri ng kumpanya sa buong lungsod at sumusubok na makakuha ng mga benepisyo mula sa kanila." "Hindi." Direktang ipaliwanag ni Hector ang lahat. "Pinayuhan kita na bantayan mo lang siya dahil nag-aalala ako na baka gawin kang isa sa mga target niya isang araw." Sa pahayag ni Hector, napatunayan ang hinala ng punong patnugot, at agad na lumabo ang kanyang ekspresyon. Nakatanggap si Hector ng text message mula kay Maisie sa kanyang cellphone. Sinulyapan niya ang nilalaman nito at sinabi sa punong patnugot, "By the way, nakita ko si Liam ngayon, at as usual, may dala siyang 2 babae sa Oman Hotel." Tumingin sa kanya ang punong patnugot at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Samantala, naglalaro ng tag si Liam sa swimming pool ng hotel kasama ang 2 babae. Nakilala lang niya ang 2 babae basta kamakailan lang. Napakarilag, bata, at mainit, at halos agad siyang nahulog sa kanila. "Mr. Lowe, ganyan ka kagaling sa pagliligaw. Napakaraming babae na siguro ang nakapaligid sa iyo sa buhay, di ba?" Nakakalasing ang ngiti ng babaeng nakasandal sa kanyang mga braso. Nabihag si Liam sa ngiti nito.
Ano naman ang silbi ng pagkakaroon ng load ng mga babae? Lahat sila ay nasa kalagitnaan ng edad mga babae. Paano nila maikukumpara ang sarili nila sa iyo? Humajijik ang isa pang babae. Sinasabi mo bang ang mga mayayamang babae ay nagmamahal sa mga lalaking tulad mo, Mr. Low? Kabanata 1162. Baka mahal nila ako, pero hindi ko sila mahal. Sa totoo lang, mas mahal kita. Niyakap ni Liam ang isa sa mga babae at hahalikan na sana siya matapos sabihin iyon. Ipinatong ng babae ang kanyang daliri sa kanyang mga labi ng paulis para hindi siya mamatay. Mr. Low, huwag ka na lang magtiyaga. Laging may oras sa gabi. Mas masaya pa si Mr. Low nang marinig ito. Sinasabi mo ba sa akin na ang pareho kayong maraming oras ngayong gabi? Mr. Low, ang sakam mo naman. Gusto mo sabay-sabay kaming dalawa. Nagpanggap ang babae na galit at itinulak siya palayo. Tuwang-tuwa siya kaya hinailan niya ang mga ito sa kanyang mga bisig at muli silang hinalikan. Ang naturang Stimisin ay nagpatingin sa mga tao sa paligid. Isa sa mga babae sa kanyang mga bisig ay binalot ang mga braso nito sa leeg nito nang mabasa nito ang silid. Mr. Low, hindi ka ba natatakot na ang iyong mga babae ay maiinggit sa atin? Kailan pa ba ako nagkakaroon ng babae? Ang mga babaeng iyon ay kusang loob na naghatid ng kanilang sarili sa aking pintuan. Sila yung mga nagbibigkis sa akin. Pero ang gusto ko lang ngayon ay makuha ko lahat ng dako ninyong dalawa. Hindi na makapaghintay pa si Liam at gusto niyang makasama ang mga babaeng iyon on the spot. Nag-twitch ang mga sulok ng labi ng babae, at sadyang malakas niyang sinabi, huwag mong gawin iyon, Mr. Low. Ito ang ay public swimming pool pa rin. Ano ba ang kinatatakutan mo, babe? Wala namang pupunta dito. Tinanggal ni Liam ang kanyang bathrobe. Liam Low. Napabigla si Liam nang marinig ang tinig na nagmumula sa kanyang likuran, at agad na naipahayag ang kanyang ekspresyon nagbago na. Pagkalingon ni Liam ay agad siyang sinampal ng babaeng mabilis na lumapit sa kanya. Napalingon ang kanyang ulo sa gilid dahil sa momentum ng sampal, at ang dalawang babae ay matalinong umatras sa ang gilid. Ang asawa ng editor-in-chief ay umungal, Liam Low, kaya talagang niloloko mo ako. Napakalaki ng tiwala ko sa iyo. Napakalakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Baby, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita niloko. Hindi nakamit ni Liam ang kanyang mithiin at hindi siya nang ahas na fallout sa kanya, kaya nagawa lang niyang amuhin ito sa mahinang boses at itulak ang sisi sa dalawang mga babae. Sila, walang hiya ang mga babaeng ito kaya sinubukan nila akong akitin sa publiko noong una lugar. Kasi, normal pa rin akong tao, ako. Muling sinampal siya ng asawa ng punong patnugot at namangha si Liam. Agad niyang inilabas ang isang stack ng mga dokumento at itinapon ito ng husto sa mukha ni Liam. Sila ba ang mga walang hiya, o kayo ba? Etong dalawang babae ito, hindi lang ang bitch na yan. Si Linda Vanderbilt, kundi pati na rin ang napakaraming iba pang mga kababaihan. Itinuturing mo ba kaming mga mayayamang babae bilang mga selyo, at ang iyong libangan ay upang gumawa ng koleksyon sa amin? Yumuko si Liam at dinampot ang mga dokumento, at agad na namutla ang mukha. Ito ay dalisay na paninira. Paninira. Itinuro ng asawa ng punong patnugot ang kanyang ilong at pinagsabihan, minsan ay naniwala ako na ito lang isang maling paratang din, ngunit ang mga katotohanan ay iniharap sa akin sa harap mismo ng aking mga mata. Nabasa ko lahat ng ito kagabi, pero pinili kong huwag maniwala sa kanila. Subalit, may nagsabi sa akin ngayon na nagdala ka ng dalawang babae dito. Hindi ako nakatayo dito kung hindi dahil sa katotohanan, at ang totoo ay niloloko mo ako. Sino ba ang nagsabi sa iyo niyan? Nagpanik si Liam. Natanto niya na may nagbabalak sa kanya, at nakuha pa ng kapwa niya ang mga lihim na itinatago niya sa mundo. Hinawakan niya ang balikat nito. Baby, si Hector ba? Sabi ko na nga ba noon pa man ay gusto niya akong Sir-an. Siya ang gumawa ng lahat ng impormasyong ito. Nasaan ang bastardo na si Liam Low? Ilabas mo siya dito. Nagkaroon ng biglang kaguluhan, at ilang marangal na babae ang pumasok sa pool area bago pa man makuha ni Liam ang kasalukuyang sitwasyon. Ikaw na ina, Liam Low. Nagtatago ka talaga sa lugar na ito, nakikipagrelasyon sa napakaraming iba pang mga kababaihan. Ina ka, dahil sinungaling ka, mas mabuting ibalik mo ang lahat ng perang ginastos namin sa iyo. Napipi si Liam. Ano ba buhay ito? Bakit sabay-sabay silang lilito? Si Hector ba? Pero imposible yon. Paano siya magkakaroon ng kakayahang makuha ang lahat ng detalyeng ito sa akin?
Maaari bang may isang tao sa likod niya na laging tumutulong sa kanya sa lahat ng sandaling ito? Hindi, pakinggan mo ako. Maaari kong ipaliwanag. Isang ginang ang nakatutok sa kanyang ilong at isinumpa. Ano ang nagpapaisip sa iyo na hihingi kami ng higit papaliwanag mula sa iyo? Mukha bang gustong naming malaman kung sino ang iba pang kababaihang ito? Hindi lang ako ang may problema. Napakaraming babae dito. Anak ka ng bitch, niloko mo talaga kaming lahat. Doon lang napagtanto ng asawa ng punong patnugot na talagang nalinlang siya, hindi lang ako. Lahat ng mga babaeng ito na dumating hanggang dito ay lahat ng kanyang mga biktima. Kaya, sino ang hindi mag-aakalang niloko sila ng isang bastardo? Kabanata 1163. Sila ang mga babaeng hindi hahayaang lumampas ang ganitong bagay kaya naman sinampal at pinagsisipa nila si Liam. Kaya paano kaya panindigan ni Liam ang pambubugbog na ibinibigay sa kanya ng mga babaeng iyon? Tungkol naman sa dalawang babaeng naroon kasama ni Liam, umalis na sila sa eksena, naglakad patungo sa koridor sa tabi ng pool, at iniulat ang lahat kay Maisie na nakatayo sa koridor. Mrs. Goldman, nakumpleto na namin ang task. Natuklasan ng mga babaeng iyon si Liam. Salamat sa pagsama mo dito maglaro. Ang pagbabayad ay nailagay na sa iyong mga account sa bangko. Salamat po, Mrs. Goldman. Umalis agad ang dalawa. Tumingin si Maisie sa window pane para makita ang nangyayari sa pool. Yung dalawang gorgeous at seductive na babae ang mga extra na kinuha niya. Pinakiusapan na niya sila na sadyang lapitan si Liam at sikaping maakit sa kanila. Hindi mag-iingat si Liam sa sinumang babaeng lumapit sa kanya. Sinabi na ang mga bagay ay karaniwang hindi magtatapos ng maayos para sa mga libog na lalaki. Noon pa man ay si Liam na naging napaka-competent sa paglalako sa mga babae, kaya ang pambubugbog ng isang grupo ng mga kababaihan ay ganap na karapat-dapat para sa kanya. Galit na lumabas ng hotel ang asawa ng punong patnugot, ngunit bahagyang tumigas ang mukha nito nang makita ang asawa. Honey, niloloko mo nga ako sa likod ko kay Liam. Nagdilim ang mukha ng punong patnugot. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa kanya nang malaman niya na si Liam at ang kanyang asawa ay bumibisita sa Oman Hotel ng madalas kamakailan. Nagtulungan pa nga sila para linlanggan siya. Agad na lumapit ang asawa para yakapin siya at umiyak, Honey, kasalanan ko lang ang lahat ng ito, pero nagawa ko na dahil niloko niya ako. Hindi ko sinasadya na gawin ito sa iyo. Sumumpa ako, nakipaghiwalay ako sa kanya ngayon, at hindi na rin ako makikipag-ugnayan sa kanya mula ngayon. Huminga ng malalim ang punong patnugot, hirap na pumikit, namula ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali, at inihagis ang kamay nito sa braso nito. Mag-uusap tayo pag-uwi natin. Nauna siyang sumakay sa kotse nang hindi na hinintay ito. Nalungkot ang asawa. Sa isang banda, siya ay pinaglaruan ni Liam, at sa kabilang banda, siya ay labis na nagkasala nang malaman ng kanyang asawa na niloko niya ito. Sa loob lamang ng ilang araw, bawat isa ng mga babaeng iyon ay nagsanib puwersa para ihatid si Liam sa pulisya sa kasong pandaraya. Ang pera na natanggap niya mula sa mga babaeng iyon ay nasa milyones, kaya sapat na ang mga akusasyon para mapatawan siya, at paparusahan siya ng korte matapos ang isang buwang pagkakakulong. Hindi niya inaasahan na siya ay magtatapos sa ganitong sitwasyon, at wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginawa mali. Tutal, ang lihim na ito ay hindi natuklasan sa loob ng 10 taon. Lo, may pumunta sa inyo. Isang pulis ang nagbukas ng pinto, at 2 pulis ang nanguna kay Liam sa mga kamay patungo sa meeting room. Ang lalaking nakaupo sa kabilang panig ng meeting room ay walang iba kundi si Hector, na ngumiti, itinaas ang kamay niya, at kumaway kay Liam, gustong bumati. Ang ngiti na nakasabit sa mukha ni Hector sa sandaling ito ay walang dad ang ikinabigla ni Liam. Nagmamadaling lumapit si Liam na emosyonal pero sinupil siya ng mga pulis bago pa man siya makalapit sa plexiglass window. Matapos makakuha ng ilang salita ng payo mula sa mga pulis, pinatahimik ni Liam ang kanyang sarili. Si Hector ay mabangis, pagkatapos ay umupo siya sa harap ni Hector, na nakaupo sa tapat niya sa tapat ng viewing window at dinampot ang receiver ng telepono na nakasabit sa dingding. Ikaw pala yon. Ngumiti naman si Hector. Hindi ba ito ang iyong pagganti? Mr. Lowe, hihihi. Ibinaba ni Liam ang ulo at tumawa malakas na. Malakas, ang kanyang mga mata na kinunan ng dugo ay mukhang parehong walang laman at malungkot, at ang mga alon ng pag-ayaw ay maaaring makita mula sa ilalim ng kanyang mga mata mula sa oras-oras. Paano mo nalaman lahat ng mga bagay na iyon tungkol sa akin? May isang tao na tumutulong sa iyo mula sa likod, hindi ba? Sino ba yon?
Ako ay lubhang maingat para sa nakalipas na 10 taon at hindi kailanman ng ahas upang kumilos ng walang kabuluhan sa lahat para sa takot ng matuklasan ng mga babaeng iyon. Ako ang nag-aayos ng mga date ko sa mga babaeng iyon. Kaya nga maaaring kong pamahalaan ang lahat ng ganap sa bawat oras upang ang lahat ay ganap na makatwirang kahit na ang aking mga kilos ay pumukaw sa opinyon ng publiko. Nagawa ko pang harapin ang sitwasyon ng ilang ng mga babaeng nakasama ko ay nakilala ang isa't isa sa iba't ibang okasyon. Napakalalim na ng mga lihim na ito, kaya hindi ako naniniwala na makakarating si Hector sa ilalim nito sa pamamagitan ng sarili niya. May dapat na tulong sa kanya mula sa likod ng mga kortina. Pero sino kaya yon? Ang editor-in-chief o isang taong may sama ng loob sa akin? Hindi ko lang kaya yon. Natalo ko na si Hector, isang taong walang educational background at nakulong na. Kabanata 1164. Pero ngayon, bilang isang edukadong tao, nahaharap ako sa kulungan, big time. Pag-usapan ng kabalintunaan, hindi na kailangang mag-rack ng utak mo para sa sagot. Wala namang paraan na sinasabi ko sa iyo yon. Si Hector ay tumingin sa kanya, ngumiti, at idinagdag, maaari mong subukan upang hulaan ang sagot kapag ikaw ay nasa loob doon. Tutal, ikaw na mailabas balang araw sa hinaharap, baka malaman mo ito sa ibang pagkakataon sa buhay. Parang naubos na si Liam. Tuyo na ang kanyang mga labi at nakadikit sa isa't isa kaya hindi na niya nagawa pang pisilin ang isang salita sa kanyang mga labi. Kaya, tinapos ni Hector ang 10 minutong pagbisita sa loob ng wala pang ilang minuto. Paglabas niya ng presinto, agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Linda. Pagbalik ni Hector sa apartment, nakatayo si Linda sa baba at hinaharang ang kanyang daan. Sa sandaling lumitaw si Hector sa pasukan ng apartment, sumugod ito at sinampal ito. Si Hector na nasample ay ibinaling ang ulo sa kabilang panig dahil sa sobrang lakas. Hindi niya sinabi kahit ano habang galit na hinawakan ni Linda ang hem ng collar nito. Hindi mo lang matiis na makita akong live a magandang buhay, kaya mo ba kailangan mo lang ikulong si Liam? Ngayon, nawala na lahat ng pera na nakuha ko na muhunan sa kanya. Nakilala niya si Liam habang nagtatrabaho sa isang bar matapos siyang paalisan sa tirahan ng mga Zimmerman. Bukod sa kung gaano kahusay ang pakikitungo ni Liam sa kanya sa lahat ng panahong ito, kasama niya si Liam dahil nangako rin ito sa kanya na susuportahan niya ito sa paglalakbay sa pag-akyat sa hagdan ng lipunan at pagkamit ng mas mataas na katayuan sa hinaharap. Noon pa man ay alam na niya na playboy si Liam pero hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, normal lang iyon sa mga lalaki na makasama ang ilang babae. Ano pat naubos na niya ang lahat ng perang naipon niya kay Liam. Susubukan pa niyang ipakilala ang mga mayayamang babae kay Liam sa bar. Matagal na siyang nagtatrabaho ng husto para sa kanya, umaasa na si Liam ay makahanap ng paraan sa itaas na uri ng lipunan at mailigtas siya mula sa kanyang kalungkutan. Gayunman, nasira ang lahat ngayon. Huminga ng malalim si Hector at mahinahong sinabi, Linda, kung kulang ka sa pera, pumunta ka sa akin at ihahanap kita ng trabaho. Isang trabaho. Itinulak siya ni Linda palayo. Bakit naman ako pupunta para kumuha ng trabaho? Upang ako'y maging kaawa-awa sa iba tulad ng ginagawa mo sa sarili mo ngayon. Walang magawa si Hector, nagtikom ng mga labi dahil hindi niya inaasahan na ganito kasuklam-suklam ang kanyang ate. Sinubukan niya siyang hikayatin, Linda, gumising ka na. Kailanman ay hindi naging sincere si Liam sa iyo. Ginagamit ka lang niya, tumahimik ka, hindi mo lang kayang magpatotoo habang namumuhay ako ng maayos. Ungol ni Linda. Kung sa tingin mo malamig si Liam at walang awa, kayong mga tao ay mas malamig pa ang dugo at walang awa kaysa sa kanya. Kung hindi, hindi sana ako ipapadala sa mga Zimmerman. Kayo ang mga taong samaire sa akin. Tumalikod siya at galit na umalis. Matigas na nakatayo si Hector sa ilalim ng eaves. Ang dahilan kung bakit siya naging ganito ay ang sapilitang pagpapakasal kay Jimmy Zimmerman 4 na taon na ang nakakaraan. Pahirap na dinanas niya habang siya ay nananatili sa Zimmermans ay naging isang bangungot na samugat sa kanya habang buhay. Galit siya sa Vanderbilts, kaya walang paraan na mahihikayat ko siya. Sa Seoul, nakaupo si Maisie sa conference room, at hiniling niya kay Lucy na iharap ang serye ng alahas na inilabas ng Seoul para sa panahong ito, na kung saan ay kilala bilang ang Prosperous Baroque. Prosperous Baroque, ang magiging unang pagtatangka ng Seoul na isama ang kanilang alahas sa pagdidisenyo ng Baroque. Matapos iabot ang publicity plan sa publicity department, biglang bamuka ang bibig ni Maisie.
Plano ko na italaga ang gawain ng pagdidisenyo ng bagong serye ng alahas na ito kay Noemi. Namangha ang lahat ng naroon nang matapos siyang magsalita. Si Noemi ay isang designer na bago pa lang na sumali sa koponan at wala pang nailalabas na anumang mga gawa, kaya ang isang baguhan ang kukuha ng posisyon para maging pangunahing designer. Maging si Noemi, isa sa mga dumalo sa meeting, ay namangha. Napatingin siya kay Maisie, Miss Vanderbilt, pero ako, magaling ka sa pagdidisenyo ng classical jewelry, putol ni Maisie sa kanya. Sumali ka na sa Salt at ikaw ngayon ay isa sa mga jewelry designer ng kumpanya. Kailangan mong patunayan sa akin sa pamamagitan ng iyong mga disenyo na hindi ako nagkamali sa pagkuha ko sa iyo. Ibinuka ni Noemi ang kanyang bibig ngunit hindi siya nagsalita kahit isang salita. Ako ngayon ay isa sa maraming mga designer ng alahas ng Seoul. Kaya paano ko maipapalagay ang aking pagkakakilanlan bilang isang taga-disenyo nito kumpanya kung tatanggihan ko agad ang pagkakataong ito. Kabanata 1165. Tumingin sa kanya si Maisie. Okay lang ba sa iyo? Nagpa siya si Noemi at tumango. Handa akong sumubok. Nang matapos ang meeting, naabutan ni Noemi si Maisie. Miss Vanderbilt. Napalingon si Maisie para tumingin sa kanya at nagtanong na may malabong ngiti sa mukha. Handa akong pumusta na hindi ito dapat masyadong mahirap na isang gawain para sa iyo, di ba? Medyo napatigil si Noemi at ibinaba ang tingin. Sobrang thankful ako na lagi mo akong pinipilit na bigyan ng pagkakataon na mapatunayan ko ang sarili ko, at pahahalagahan ko ito sa pamamagitan ng pagsisikap sa abot ng aking makakaya. Gayunpaman, tumigil siya sandali. Kaya lang hindi ko pa nasubukan ang pagdidisenyo ng kahit anong Baroque style. I'll be your guide, at ipadadala ko sa iyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Baroque style mamaya. Inilagay ni Maisie ang kanyang kamay sa balikat niya. May tiwala ako sa iyo. Kinagat ni Naomi ang kanyang mga labi at same time na tumango. Hindi kita bibiguin. Naglakad si Maisie pabalik sa administrative office at nagkataong nakita niya si Hector, na nakaupo sa sofa, naghihintay sa kanya. Lumapit siya sa kanyang desk at umupo nang nakangiti. May balak ka pa bang bumalik? Ang tinutukoy niya ay bumalik sa fashion magazine company. Umiling si Hector. Walang silbi para sa akin na bumalik ngayon. Nag-iwan na ako ng masamang impresyon nung umalis ako. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata at ngumiti. Bibigyan kita ng pagkakataong makapunta sa ibang bansa upang linangin ang iyong mga kasanayan. Gusto mo ba? Natigilan siya. Mag-a-abroad ako. Oo nga. Tumango lang si Maisie. Walang halaga ang educational background mo. Ang pinakamahalagang bagay na hinahanap ng mga headhunters o recruiters ay work experience, kaya depende lang kung willing ka para mapaunlad ang sarili mong skills. Bata ka pa naman, 25 years old pa lang. Ang mga lalaki ay karaniwang nakakamit ang isang tiyak na tagumpay sa kanilang mga karera kapag nasa 30s na sila, kaya hindi pa rin huli ang lahat para sa iyo. Sandaling natahimik si Hector. Willing naman akong umalis, kaya lang ano ang dapat kong sabihin kina lola at tatay. Tumingin sa kanya si Maisie. Nandito naman ako. Nagulat si Hector. Pero di ba sinabi mo sa akin na ayaw mo sa kanila? Hayaan na lang natin ang mga nakaraan. Hindi ako isang taong kumakapit sa anumang naganap sa nakaraan. Natawa si Maisie nang matanto niyang unti-unti na niyang nakalimutan ang galit niya sa mga Vanderbilts mula nang mamatay ang kanyang ama. By the way, ang ate ko, siya. May naisip si Hector nang malapit na siyang umalis at napabuntong hininga, ayoko na muling makitang paulit-ulit niyang gawin ang mga pagkakamali niya. In fact, umaasa pa rin ako na makakauwi siya sa atin. Tumango lang si Maisie. Nagkataon, gusto ko rin siyang makita. Kinabukasan, pumunta si Maisie sa tirahan ni Linda para hanapin siya. Tumayo siya sa harap ng pinto at kumatok dito. Lumapit si Linda sa pinto at binuksan ito. Agad na naglaho ang kanyang ekspresyon nang makita si Maisie. Bakit ka ba nandito? Nagpunta ka ba dito para pagtawanan ako? Walang may gustong pagtawanan ka. Nandito lang ako para kausapin ka, mahinahong paliwanag ni Maisie. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Pagkutsa ni Linda. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang huwad mong pag-aalala ay gagana lamang kay Hector ngunit hindi sa akin. Tapos hindi na tayo mag-usap. Kumuha si Maisie ng debit card sa ang kanyang handbag. Ito ang hiniling ni Hector na iabot sa iyo habang nandito ako. Hindi kinuha ni Linda ang card kay Maisie bagkus ay mahigpit na hinampas ang kamay nito, at ang card sa kamay ni Maisie ay tumalsik sa sahig. Hindi ko kukunin ang anumang pera na ibibigay ninyo sa akin. Hindi ko tatanggapin ang iyong mapagpaimbabaw na.
Limos, sa tingin mo ba ito ay isang uri ng limos na ibinibigay niya sa iyo? Dinampot ni Maisie ang card sa sahig at naipit ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nag-aalala siya na baka hindi ka komportable na lumabas ka mag-isa kapag ganito kakahirap. Pero ito ang tingin mo sa kanya matapos ang lahat. Nag-aalala siya sa akin. Akala ni Linda ay katawa-tawa. Wala ako sa ganitong kalagayan kung hindi dahil sa inyo, pero talagang nag-aalala kayo ngayon sa akin. Biglang itinulak ni Maisie si Linda pabalik sa kwarto. Nawala ng balanse si Linda, natisod, at nahulog sa lupa. Ano ang ginagawa mo? May pagkakaiba ba sa pagitan ninyo ni Willow? Tumayo si Maisie doon at tiningnan ang taong nakaupo sa sahig condescendingly. Ang ginagawa mo lang kapag may mali ay ang pagturo ng daliri sa iba, pero hindi ka kailanman tumitingin para sa anumang problema na nag-ambag sa trahedya sa iyong sariling ibenta. Lagi kang tama, at lahat kung hindi ay laging mali. Kabanata 1166. Malamig ang ekspresyon ni Maisie. Ipinanganak ka sa isang pamilya na mas nakatuon sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Naramdaman mo ang kalagayan mo ay dahil lang sa existence ng kapatid mo dahil hindi ang lola mo magmalasakit sa tama o mali at bulag na nagparaya sa kanya. Pero sinubukan mo bang baguhin ito, hindi mo naman ginawa. Nakinig ka sa lola mo na magpakasal sa isang mayaman pamilya. Kahit na ito ang paraan mo para lumayo sa kanya, ginawa mo ang lahat ng sinabi sa iyo dahil ikaw nais na pagkilala. Ang pagbabago sa iyong isip ay ang magpakasal sa isang mayamang pamilya at makakuha ng pagkilala. Mahina ka at walang silbi at ayaw mong lumaban, kaya sumunod ka. Bakit sa tingin mo ay mayroon kang karapatang sisihin ang iba ngayon? Nagyelo si Linda, at parang abo ang mukha. Nonsense! Walang katuturan ba, o tumatanggi ka bang makita ang katotohanan? Alam mo na ang sagot dyan. Tumingin si Maisie sa ang kanya ng mahinahon. Kung nakita ng isang tao kung gaano kalupit ang buhay ngunit pinili niyang huwag itong tanggapin at patuloy na mamuhay sa delusion, ito ay ganap na kahangalan at nangangahulugan na kailangan mo ng higit pang mga aralin. Hindi mo nais na baguhin pa nais ng pagkilala at mabuhay ng isang komportableng buhay. Wala naman kasing pinakamaganda sa dalawang mundo. 4 na taon na po. Nabubuhay ka pa ba sa panaginip mo? Bumaba ang tingin ni Linda at kinagat ang labi. Para siyang fragile porcelain, halos maghiwa-hiwalay. Inilagay ni Maisie ang card sa ibabaw ng shoe cabinet. Ikaw na ang magdedesisyon kung gusto mong itago ang card. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto pero tumigil siya ngunit hindi na lumingon. Pinakiusapan ako ni Hector na sabihin sa iyo na wish niya na umuwi ka na. Samantala, sa Seoul, umupo si Noemi sa opisina, dinadaanan ang mga dokumento. Bumagsak siya sa mesa at clueless siya. Ang kanyang inspirasyon ay tumakbo tuyo. Nang kunin niya ang kanyang baso para uminom, napagtanto niya na walang laman ang kanyang baso at wala refill sa water cooler. Makapunta lang siya sa pantry sa labas para kumuha ng tubig. Naglakad si Naomi papunta sa pantry, dala ang kanyang baso at narinig niya ang ilang babaeng kasamahan na nagchichismis sa loob. Siya ngumiti at binati sila bago lumakad para kumuha ng tubig pagpasok niya. Kumakain ako sa isang restaurant kanina at nakita ko si Mr. Boucher at ang kanyang asawa at bata. Hindi ko inaasahan na siya ay mag-focus sa pagiging stay-at-home dad pagkatapos magpakasal. Say, kahit si Mr. Boucher ay may asawa, at hindi naman ako. Ako ay tulad ng isang kabiguan. Panipi, hoy, Naomi, may asawa ka na ba? Bigla siyang tinawag ng isang kasamahan. Balak ni Noemi na umalis ng tahimik, ngunit ngayong nagtanong sila, tumigil muna siya, lumingon sa kanila, at umiling sabay ngiti. Hindi ka pa ba kasal? Nakita ko na ang file mo. Mag-27 ka na ngayong taon, di ba? Sa mga kasamahan, yung mga mahigit 25 or 26 na ay medyo kasal na may mga anak. Iilan lang ang single. Walang ideya si Noemi kung ano ang dapat niyang sabihin nang lumapit sa kanya ang isa sa kanila. Medyo maganda ka na. Kahit na kung hindi ka pa kasal, malamang may boyfriend ka na. Dahil doon ay lalo siyang naasiwa. Asiwa siyang ngumiti. Hindi. Agad niyang ipinaliwanag nang nagtataka silang tumingin sa kanya, kasi medyo introvert ako. Bihira akong makihalubilo. Naunawaan nila nang ipaliwanag niya ito, ngunit ipinayo nila, 27 ka na. Hindi mo maaaring panatilihin ang pagiging introvert. Dapat sigurong sumali ka sa isang socializing event. Ang mga pangyayari sa pakikipagkapwa ay medyo katulad ng going on blind dates. Kapag nakita ng isa ang isang tao na mukhang maayos, sila ay magkasama. Kabanata 1167.
Ngumiti si Naomi pero hindi sumagot. Mahigit isang dekada na siyang nakomatose at nawala na siya ng lahat ng kaibigan. Kahit ngayon, hindi siya masyadong komportable na kasama ang mga tao pa. Nang masayang nag-uusap sila, nagdahilan si Noemi at umalis. Isa sa mga kasamahan ay halatang curious. Bakit ko ba nararamdaman na hindi talaga siya mahilig makipag-usap sa mga tao? Napansin ko rin yan. Other than talking about work, usually siya lang ang nag-iisa para kumain at magtrabaho. Anti-social ba siya? Sa gabi, sa mansyon ng Topaz, iniuwi ni Noemi ang ilang file at nakita. Anthony nakaupo sa sala sa isang tawag na may kasama. Nang makita niyang bumalik na ang babae, may sinabi siya, binaba ang telepono, at tumalikod. Nelly, nakauwi ka na rin sa wakas. Nakakapagod ba ang trabaho para sa iyo? Umiling si Noemi. Hindi naman po. Ito ay lubos na nakaka-relax. Panipi. Great, nag-aalala ako. Kung ang trabahong ito ay masyadong taksang para sa iyo, maaari kang pumunta sa trabaho sa aking kumpanya, at ako ay ayusin para sa isang nakaka-relax na trabaho para sa iyo. Mukhang nag-aalala si Anthony. Late ka na umuwi lately, at ako nag-aalala na hindi mo kakayanin. Ngumiti si Noemi at kumaway ng kamay. Hindi naman kami pinatrabaho ng company na mag-overtime. Gusto ko naman gawin. Tumanggo si Anthony at may naalala. By the way, ilang araw na lang ay pupunta na ako sa Persian Gulf. Tandaan mong kumain ka na at huwag kang masyadong mapagod, okay? Umalis si Anthony dala ang kanyang bag matapos sabihin iyon. Sinamahan siya ni Noemi papunta sa garden at nakita niya itong sumakay sa kotse niya. Tumalikod siya at isinara ang pinto pero napansin na may isa pang sasakyan na nakaparada kung saan hindi nagtagal ang kanyang sasakyan matapos umalis ang kotse ng kanyang ama. Isang babae ang gamulong sa bintana at nagtanong, nasa paligid ba si Mr. Topaz? Nakangiting sagot ni Naomi, kakaalis lang ng tatay ko. Pwede ba kitang tulungan? Tumigil sandali ang babaeng nasa sasakyan, umiwas ng tingin sa kanya, at hindi sumagot. Dahan-dahan niyang binulungan ang bintana at nag-drive off. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita niya si Noemi na nakatayo sa lugar. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa ang manibela. Pumasok si Naomi sa villa at nakita niyang naghanda na ng hapunan ng alaga. Siya nabanggit ang babaeng humihingi ng kanyang ama sa alaga, at nagulat ang alaga. Ano kaya ang itsura niya? Sagot ni Noemi, classy lady. Nagbago ang ekspresyon ng alaga habang nakatingin kay Noemi. Ang babaeng iyon, may sasabihin sa iyo. Umiling si Naomi at nagtanong dahil sa curiosity, tinanong lang niya kung nakapasok si Papa. Mrs. Irving, alam mo ba sa kanya? Awkward na ngumiti si Mrs. Irving. Siyempre hindi, malamang siya ang business partner ni Mr. Topaz o ano pa. Tumanggo lang si Naomi at hindi na nagtanong pa. Kailan? Umalis si Mrs. Irving, tinawagan niya si Anthony dala ang kanyang telepono. Sir, lumapit ulit siya pagkatapos mong umalis at ay nakita na si Miss Topaz. Saglit na natahimik si Anthony. Salamat po, wala naman siyang sinabi kay Nelly, di ba? Sabi ni Miss Topaz, tinanong lang daw niya kung kasama ka, sagot ni Mrs. Irving. Nag-relax na si Anthony. Mag-uusap na tayo kapag bumalik na ako. Kabanata 1168. Kinabukasan sa Seoul. Dumating si Maisie sa opisina ni Noemi at kumatok sa pinto. Nakita niya si Noemi na naghahaplos ng kanyang templo sa harap ng isang tambak na documents na parang sobrang sakit ng ulo niya nung pumasok siya. Tumayo na si Noemi. Miss Vanderbilt, mukhang may problema ka, ngiti ni Maisie. Naubusan ba ng inspirasyon? Ibinaba ni Noemi ang ulo at tumanggo. Hindi ako inspired. Ang mga drafts na ginawa ko ay hindi sapat na mabuti. Tiningnan ni Maisie ang tambak na papel sa basurahan at tiningnan ang relo niya. Gusto mo bang mamasyal kasama ko? Nagulat si Noemi. Dinala siya ni Maisie sa lumang kalye sa likod. Napaligiran sila ng mga lumang gusali, at lahat sila ay mukhang matanda ngunit elegante. May ibang makamundong pakiramdam ito. Tumigil silang dalawa sa harap ng isang lumang jewelry shop na Jewel Attic. Ang tindahan ay may isang klasikong sa loob ng bahay. Ang mga alahas ay hindi mula sa anumang malalaking tatak at karamihan ay presyo sa libo-libo. Naguguluhan na tiningnan ni Naomi si Maisie. Miss Vanderbilt, ano ba tayo? Ngumiti si Maisie at inilapat ang braso sa balikat. Dinala kita dito para makakuha ng inspirasyon. At habang kami sa ito, gusto kong ipakita sa iyo ang ilang mga antigang mga likha. Pumasok sila sa Jewel Attic. Tatlo ang mga sahig.
Ang sahig na kahoy ay pininturahan ng pula at ang mga anti-gang bintana ay nakahanay sa mga pader. Ang chandelier ay isang lumang layered na disenyo. Ang mga cabinet ng display ay nagpakita ng lahat ng uri ng mga vintage na alahas, at kahit na ang mga rack na ipinapakita ng Maislan inukit na jade, agate, at marami pang iba. Tinignan ni Noemi ang mga alahas sa mga cabinet, na napakaganda. Hindi tulad ng iba pang mga karaniwang alahas, ang mga ito ay may sariling kakaiba. Nagpakilala si Maisie, ang tindahan na ito ay 70 taon na. Nandito na ito bago ang Taylor alahas ay naitatag. Disente lang ang tindahan, di tulad ng mga commercialized. Ang shop ay nasa may-ari na pamilya sa loob ng 3 henerasyon, at mayroon silang laging pilit na nagbebenta ng mga anti-gang alahas na piraso. Ang lahat ng ito ay inukit ng tagapagtatag ng tindahan, mula sa jade hanggang sa porselana at mga hiyas. Kahit ano pa kaya maging isang napakagandang alahas sa kanyang mga kamay. Namangha si Noemi, ngunit napansin niya na ito ay tahimik dahil wala namang mga customer sa paligid. Ang mga tao ay hindi karaniwang natitisad sa lugar na ito, gawin sila. Totoo yan, nakangiting tumanggaw si Maisie, pero may online store ang Jewel Attic, at karamihan sa kanilang transaksyon ay ginawa online. Maganda ang reputasyon nila, pero hindi sila masyadong sikat. Nakita sila ng isang lalaking lumabas at ngumiti. Maligayang bati na po, may nakita ka na ba na ikaw interesado ka ba? Naglakad si Maisie papunta sa counter. Ikaw ba ang may-ari? Tumigil muna ang lalaki bago sumagot ng may ngiti, ang may-ari ang teacher ko. Ako ang kanyang estudyante, wala siya sa ngayon. Kung gusto mong humiling ng isang pasadyang ginawa item mula sa kanya, maaari kong makipag-ugnay sa kanya. Panipi, ngumiti naman si Maisie. Okay lang naman. Interesado kami. Sa anti-gang alahas, pwede mo ba kaming ipakita sa paligid kung hindi naman masyadong gulo? Agad na umiling ang lalaki ang kanyang ulo at lumabas mula sa likod ng counter. Walang problema sa lahat. Hayaan mo akong ipakita sa iyo sa paligid ng tindahan. Ngumiti si Maisie at nagpasalamat. Pagkatapos ipakita sa kanila ng lalaki ang mga piraso sa harap, dinala niya ito sa itaas. May iba pa sa taas. Yung mga nasa taas puro designs ng teacher ko. Mahilig siya sa heograpiya at mga hayop na mito. Ang mga cabinet ng display ng unang palapag ay natabunan ng lahat ng uri ng jade. Ang ilan ay naipasok sa ginto, o platinum at karamihan ay inukit o hollowed out. Kabanata 1169. Ang bawat piraso ay isang gawa ng sining. Bawat item, mula sa hikaw, hanggang bangles, at kwintas, ay inspirasyon ng mga katha-kathana nila lang. Nakita ni Maisie ang isang bracelet sa isa sa mga cabinet. Ang phoenix na nakaukit dito ay mukhang napakabuhay. Nalantad siya sa ukit, ngunit hindi ito maaaring gawing parang buhay ang isang bagay kahit para sa kanyang. Sinabi ng lalaki, ang pulse heiress na ito ay nilikha ng aking guro. Marami siyang nakaukit na piraso. Tinuro niya ang isang nakabitin na palamuti na may gintong frames. May mga berde, asol, at pulang hiyas dito, at maganda ang hitsura nito sa ilalim ng liwanag. Singsing ba ito? Tiningnan ni Naomi ang isa sa mga singsing sa display. Iyon ang una beses na nakita niya ang creativity na ganyan. Ngumiti ang lalaki. Oo, singsing na yan. Isa rin ito sa mga inukit ng teacher ko. Naomi mumbled, kaya, iyon ang maaaring makabuo ng klasikong pagkamakinang. Dahan-dahan na sinabi ng lalaki, sinabi niya na classical craftsmanship at anti-gang alahas piraso ay napakamalapit na nauugnay. Siya ay may isang malakas na pag-unawa sa pagkamasining at nakita kung gaano kaganda ang mga ito. Ganyan siya nakuha ng kanyang inspirasyon. Ang antigong piraso ay laging umiiral at isa sa mga bihirang uri ng alahas. Anumang bagay na higit pa sa 100 taong gulang ay uuri-uriin bilang isang anti-gang piraso. Ang aktwal na mga anti-gang piraso ay talagang mahal dahil, maliban sa pagkakaroon ng isang mahabang kasaysayan, ang mga tao ay naakit sa kanila, at iyon ay isang bagay na isang ningning na kahit ang panahon ay hindi maaaring lumabo. Ang isang pulutong ng mga mahalagang piraso ay nawala daan-daang taon na ang nakalilipas, kaya ang kasalukuyang antigong piraso, ay yung mga pinakita ng mga tao sa mundo dahil sa pagmamahal nila sa kanila. Gusto ni Maisie na muling bisitahin ang anti-gang estilo sa Luxella dahil sa parehong pagpapahalaga. Gumawa siya ng antigo muling hinanap ang mga piraso ng alahas. Ang may-ari ng Jewel Attic ay ipinasa ang mga antigong elemento, 70 taon na ang nakalilipas, na kung saan ay kung bakit Maisie gustong bisitahin ni Noemi ang lugar na ito. Binili ni Naomi ang singsing na iyon, at iniwan nila si Jewel Attic. Tinignan niya ang kahon na hawak niya.
Miss Vanderbilt, ako isipin mo alam ko na kung ano ang susunod kong design. Matapos makita ang napakaraming anti-gang piraso, naunawaan niya sa wakas na limitado ang kanyang inspirasyon. Ang barrack style ay bahagi ng anti-gang estilo, ngunit mayroon itong higit pa kasaysayan, isang tunggalian sa pagitan ng makabago at sinaunang mga elemento. Hinaplos ni Maisie ang balikat niya. Ang sarap na nakuha mo ang inspirasyon mo. Inaabangan ko ang mga designs mo. Ngumiti si Noemi. Nilagpasan ni Maisie ang kanyang balikat at may napansin siya, saka nakasimangot. Sinundan ni Naomi ang linya ng kanyang paningin ngunit wala siyang nakita. Naisip niya ito, kaya nagtanong siya, ano ang problema? Okay lang naman. Naglalaro ng tricks ang mga mata ko. Tumingin ulit si Maisie sa kanya at ngumiti. Balik na tayo. Tumanggaw lang si Noemi. Dinala ni Maisie si Naomi sa garahe. Pagpasok ni Naomi sa kotse, ilang segundo ring nakatayo doon si Maisie para kumpirmahin na walang sumusunod sa kanila bago tuluyang sumakay ng kotse at bumaba. Isang lalaki ang lumabas mula sa mga anino at tumawag. Ma'am, napansin ng kasama niya na ako ay pagsunod sa kanya. Kailangan kong panatilihin ang ilang distansya. Panipi, dahan-dahan ang sinabi ng babae sa kabilang dulo, maghanap ka ng pagkakataon at dalhin mo siya para makita ako. Kabanata 1170 sa Goldman Mansion. Lolo, nangako ka na ibabalik mo sa akin ang console ko kung makakakuha ako ng 70. Daisy nagreklamo dahil gusto niyang bumalik ang kanyang console. Ininom ni Nicholas ang kanyang tsaa sa sofa at mukhang walang magawa. Ang batang babae ay nahuhumaling sa mga laro kaya ang kanyang mga marka ay mas mababa sa 80 ngayon. Ibinaba niya ang kanyang teacup. Oo, nangako ako. Ibabalik ko sa iyo kapag 90 points ang makukuha mo, pero may kondisyon. Kailangan mong tiyakin na tumama ka sa 70 para sa lahat ng mga paksa. Nagulat si Daisy. Bigla niyang ibinaba ang ulo at kinalas ang pisngi. Pagkuha ng isang 70 para sa lahat masyado namang matigas ang mga subjects. Napatawa si Nicholas at itinuro ang ulo nito. Tingnan mo nga naman, spoiled ka na ng tatay at mga kapatid mo. Pinuri ka nila dahil maayos ang iyong kalagayan, at ngayon ay nagmamalaki ka na. To do quit. Nagpout si Daisy. Pwede ba, maglaro ng 1 oras? Napatingin sa kanya si Nicholas. 1 oras na lang. Oo, tumanggaw lang siya. 1 oras lang ako maglalaro sa 1 araw. Okay, maniniwala ako sa iyo ito minsan. Itatapon ko na lang kung lumampas ka ng 1 oras, babala ni Nicholas. Pumasok si Daisy sa study at tiningnan ang lahat ng drawer. Sinabi ng kanyang lolo na ang console ay sa pag-aaral. Dumaan si Mr. Cheshire at narinig ang mga ingay. Nakita niya si Daisy na nakaluhod na dumadaan sa mga drawer nang pumasok siya. Young miss, ano ba ang hinahanap mo? Ang game console ko. Pumayag si lolo na hayaan akong maglaro. Sa wakas ay natagpuan ito ni Daisy sa pinakababang drawer at kumislap ng isang malaking ngiti. Hindi maintindihan ni Mr. Cheshire kung bakit ang mga bata ay nahuhumaling sa mga laro. Nang malapit ng isara ni Daisy ang drawer, nakita niya ang isang nakatiklop na dyaryo. Noong una, hindi siya nagbayad pansin dito, ngunit ang batang tagapagmana ng Knowles nakuha ang kanyang pansin. Ibinunyag niya ang pahayagan, may nakita, at naglamig. Nang tumakbo siya palabas ng study, nabangga niya si Nicholas, at bago pa man ito makapagsalita, tumakbo na siya pabalik sa kanyang silid. Bakit ba tumatakbo itong babaeng ito? Tiningnan niya ang study at nakita niya ang console sa sahig. Hindi pa siya isinama pa ito. Napasimangot si Nicholas. Pumasok siya at nakita ang binuksan na drawer at ang dyaryo, pagkatapos ay agad na pinalamanan ito pabalik sa loob. Nakabalik si Nolan sa Goldman Mansion, at sinabi sa kanya ni Mr. Cheshire ang tungkol kay Daisy. Lumuwag ang kurbata ni Nolan at nag-squint. Naglaro na ba siya simula nang makabalik siya? Sagot ni Mr. Cheshire. Nagsimula siya nang maglakbay ka sa ibang bansa kasama si Mrs. Goldman. Matapos ipadala ang young miss sa isang ibaang klase sa kapatid niya, medyo natigil siya sa laro niya at wala siyang bagong kaibigan sa paaralan. Sabay pisil ni Nolan sa kanyang mga labi. Nung makikipag-usap lang siya sa anak niya, nakita niya si Nicholas na nakatayo sa taas ng hagdan. Nalaman ni Daisy ang tungkol kay Knowles. Natigilan si Nolan. Sa sandaling iyon, nakakunot ang ulo ni Daisy sa kama at umiiyak ang mga mata. Itinulak ni Nolan ang kanyang pinto, at siya ay nanunuyo at pinupunasan ang kanyang mga luha. Napatawa siya at umupo sa gilid ng kama nito. Naniniwala ka ba na nakasulat sa papel? Sigaw ni Daisy, paano ako hindi maniniwala sa ganyan bakit hindi siya bumalik? Nakasimangot si Nolan.
Gusto mo ba talagang makasama ang batang walang kwentang iyon? Hindi naman kalokohan si Nolly. Hindi na umiyak si Daisy. Napatawa si Nolan, pero sumakit ang puso niya, nang makita kung gaano siya namumula ang mga mata ay. Hindi niya alam kung paano niya ito hahawakan, tulad ng kung paano siya sa kanyang ina. Hindi pa siya patay, siya ay buhay. Siya ay bumalik sa bahay sa Yar Amor ngayon. Kudlit,